Ayan po at kumusta na po ba itong mga naggagandahan kong mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan, di ba sabi ko sa inyo, ang inaasahan ko pagbalik ko rito ay gumanda na kayo, gumapo na kayo. Pero mamaya po natin pag-uusapan dyan. At mamaya na rin po natin pag-uusapan at sasabihin ko sa inyo yung nakawatang congressman patay na po. Ano? Ito po yung sinasabi ko nung nakaraan na dapat sana noong nakaraang linggo ililibing pero humirit na ang sinasabi sa susunod na lang daw na linggo ilibing at natuluyan na po siya. At okay, dito po muna tayo sa mga subscriber ko. Ito naman po ay doon lamang po sa gustong maniwala. Wala po sa pilitan ito. At dahil linggo po ngayon, at yun naman pong ating dito, traditional po ito. At ito po yung mga paniniwala ng marami sa ating mga kababayang Pilipino ang naniniwala na ito po yung linggo ng pagkabuhay. Di ba? So, since na linggo ng pagkabuhay ngayon, sasalubungin pa natin ang ating Panginoon, Panginoong Jesucristo, sa kanyang muling pagkabuhay. Ano po ba yung ating pampasalubong sa Kanya? Pinaunahan ko na po sa inyo kanina, yun lang pong gustong maniwala. At mamaya pong alas 12, kaya inagahan ko na po ang pag-upload dito para sa ganun ay makapanood ninyo. Mamaya pong alas 12 ay maghain lang po kayo sa isang plato ng kahit na ano po. Either kanin man yan, or tinapay man yan, kahit ano po ang ihain ninyo, kung ano po yung available na sa inyo. Tapos siyempre hindi po dyan mawawala yung tubig. Okay, halimbawa po mayroon kayong isang pandesal dyan, ilagay nyo po sa isang plato, lagay nyo po dyan yung tubig dyan po sa lamisa. Kung wala po kayong lamisa, sa bangko. Kung wala pong bangko, dyan po sa sahig. Pero hindi po dapat na naiistorbo. Kasi ihahayin po yun yan ng eksaktong alas 12 kung ano po yung oras sa inyo. Kung yan po itong mga nakakapanood na taga ibang bansa nating mga subscriber, hindi po natin pinag-uusapan dito kung ano po yung oras dyan sa inyo. At halimbawa, kasi magkaiba po talaga ang oras natin. So, kung kayo po ay mga subscriber ko na makakapanood dito ngayon, basta kung ano po yung oras dyan sa inyo, yun po sundin nyo. Okay? Kung ano po yung inyong available, kung ano pong available na nandyan sa inyo, yun po ang ilagay nyo sa isang plato. Maglagay rin po kayo ng tubig. Ihain nyo po sa inyong lamisa. Sabi ko nga po, kung walang lamisa sa bangko, kung wala sa bangko sa sahig, pero doon po sa hindi na iistorbo. At yun po ay hanggang alauna. Pagsapit naman po ng alauna, alas 12 nyo ihahain. At alauna, kunin nyo po. Tapos yung pong ihinain ninyo na yon, kainin din po ninyo at inumin nyo po yung tubig na ihinain ninyo. Ganun lamang po. Pero siyempre, yung paghain ninyo, nakaakibat doon yung pagdarasal ninyo. Siyempre, hindi ko na po kayo tuturuan kung ano pa. Kung anong dasal po inyong gagawin. Di ba? Hindi ko na po kayo tuturuan, alam nyo na yan. At the same time, nandoon na rin po yung inyong mga kahilingan. Yun po, wala na pong kandila yan. Basta, yun po ay naka-dedicate lang doon sa ating Panginoon. Ia-address nyo sa Kanya na ito po ay taimtim kong ihinahain ito sa iyong muling pagkabuhay aming Hesukristo. Ganun lang po. At the same time, sabi ko nga po, bahala po kayo kung ano po yung pwede ninyong ibulong pa sa inyong panalangin. Kayo na po ang bahala doon. Alangan naman turuan ko pa kayo pag pakikipag-usap lang kay Hesukristo, tuturuan ko pa kayo, ay hindi naman po pwede yun. Bahala na po kayo. Ayan. So, sana ay huwag nyo akong sisitahin dito sa ganito. Dahil unang-una, tinuro ko lang po ito sa inyo
At sinabi ko naman sa inyo, yung may gusto lang po. Kasi yan po ay ginagawa ko, taon-taon ko pong ginagawa ito. Na instead na magsimba ako dyan sa simbahan ng mga katoliko o kung sino-sino pang simbahan yan, na mga puro demonyo ang nandyan sa simbahan, yan lamang po ang ginagawa ko. Pero bakit wala akong maramdaman na mabigat ang buhay ko? Wala akong maramdaman na problema sa buhay ko? Yun lang naman po ang ginagawa ko. Di ba? Aminin ninyo sa hindi. Dating hindi kayo pala simba. Pero nung mga nagkasakit na kayo, ayun, natututo na kayo magsimba. Sa kahit na saang reliyon dyan. Kung gusto nyo, lahat ng reliyon na papasukin nyo na eh. Yun po ang maling-mali. Kung kailan na may sakit na kayo, sa kanyo maalala ang ating Panginoon. So, hindi ba't mas maganda na wala ka pang sakit, ugaliin mo na yung i-celebrate yung pagsalubong natin sa ating Panginoon. Bagamat ito ay wala po nakakasiguro dito. Pero yun din po yun eh. Wala naman po nakakaalam niyan kung anong eksakto yung pagkabuhay niya, di po ba? I'm sure na agree po kayo dyan. Sino nakakaalam? Bibigyan ko 10 milyon. Magpakita ka ng ebidensya. Pero dahil nga po sa alam ko na yan ay mga i-celebrate lang talaga, ay di mag-celebrate tayo. At ano pa man yan, anong buwan man yan, anong araw man yan, o ano pa yung sa kanyang pagkabuhay na maguli. Basta ang mahalaga doon, sinalubong natin siya, at the same time, naghain tayo, nakausap natin ng personal, ng masinsinan ng ating Panginoon. Yun po yan. Isa sa magsisimba kayo, na ang mga pare dyan, nandyan yung mga paring mga rapist, nandyan yung mga paring mga bayawak, kagaya nitong abante na ito, abay puro maniwala kayo sa akin, sumpa ang aabutin nyo, maniwala kayo sa akin. Kaya yun ang tinuturo ko sa inyo, doon na lang kayo pumunta sa sulok ng inyong bahay o kwarto, doon kayo magdasal. At hingi ng patawad ang inyong mga nagawang kasalanan, at the same time, hingin nyo na rin po yung kaalwanan sa inyong buhay. Yun po yan, hindi kailangan pumunta kayo sa kung sino-sinong simbahan. Hindi nyo alam? Kinukortahan lang kayo lahat ng mga simbahan. Lahat yan. Hihingan kayo ng abuloy, hihingan kayo ng kung ano-anong mga abuloy dyan. Hindi nyo alam na pangsasyabu lang pala ng pare. Di ba? Ganyan lang yan. Wala po. Kasumpa-sumpa yung mga pare na yan, nagpapa-under kayo dyan. Katunayan yung mga pare na yan, yung mga ay nagpapahuli ng ng mga kriminal. Ang dito yung mismong kakilala ko dahil dyan sa mga yung anong tawag ba doon, yung pupunta ka doon sa parang altar-altar, tapos hindi mo naman nakikita yung mukha ng pare, tapos sasabihin mo doon yung mga problema mo or naging kasalanan mo. Anong tawag doon? Mangumpisal. O alam niyo po ba yan? Yung pagpapangumpisal na yan, dyan po yung kaya nahuhuli yung mga kriminal. Paano? Pupunta kayo dyan. Father, ako po ay nakapatay. Bakit mo naman iho pinatay? Ay kasi Father, nangungutang lang ako, hindi ako pinautang. Pinatay ko. Yun. Ngayon, habang nangungumpisal ka, recorded na yun. Binabato na niya sa pulis. Hindi ka pa tatapos mangumpisal, nandiyan na yung mga pulis, sasalikupin ka na. Baka hindi nyo alam yan. Kumpisal kayo dyan. Bakit? Sino ba yung mga kumpisalan yun, mga demonyong mga pare na yan?
Sarili nyo, gawin nyo. Matagal ko nang tinuturo ito sa inyo. Hindi nyo kailangan pumunta sa simbahan. Nakakabuisit lang. Anyway, sige, mamaya na po ito. At bago uminit ang ulo ko, ito po lang, sasabihin ko lang ng mabilisan. At doon po sa mga doon po sa nagbabalak pa at yung mga dati pang mga nakapila rito para ligawan ako, please lang po, stop nyo na iyang kalukuhan ninyo yan. Stop nyo na po yan. Dahil paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo na ayaw ko na pong umibig. Paulit-ulit yan. Tapos ito pa mga ibang ex ko, nakikisaw-saw na rin. Gusto na rin makipagbalikan daw. Ano ako? Ha? Para usan ninyo. Kung gusto niyo balikan ako, babalikan niyo. Palibasa, ngayon nare-realize ninyo, yung mga lalaking ipinagpalit nyo sa akin, habang patagal ng patagal kayong nagsasama, nagiging mukhang kohol. Tapos ako, naobserbahan ninyo na habang tumatagal na wala na tayo, lalong gumagawa po. Oh, abi, manigas kayo. Ha? Dito lang sana. Yan o. Pagod na ako sa kakaisip. Yan, sana diyan pala sa mga pinapatugtog ko sa mga reels ko at saka mga story ko, diyan pa lang sana makahalata na kayo. Hindi yung kailangan pa talagang didiretsahin ko kayo. Ha? Huwag ganun. Hindi ko nakasalanan na noon, akala ninyo, mas gwapo sa akin yung ipinagpalit ninyo. Ngayon, na-realize ninyo, hindi lang mukhang kohol pala yung pinagpalit nyo sa akin. Mukhang bayawak na rin, mukhang daga na rin. Oh, tapos ngayon gusto nyo bumalik sa akin. Nako, manigas kayo. Dito naman, sa nakapila dito, habang wala raw ako rito, ang dami-dami pa rin nakapila dito na gustong ligawan ako. Lalo ngayon, nabalitaan yan, dumating na ako. Abay, grabe naman. Halos dumugin nyo na ako. Ano bang nakita nyo sa akin? Ano bang gusto niyo sa akin? Mario Joseph, ang kadami-dami dyan. Diyan kayo pumunta kay Larry Gadon. Diyan kayo magpalahi kay Gadon para malahian kayo ng kasing laki ng troso na ilong. O, di ba? Diyan kay Mike Abi para malahian din kayo ng parang paklang ng niyog yung ilong. Huwag na sa akin, please. Huwag na. Dahil sinasabi ko naman po sa inyo. Kaya, oh. Kailangan ng pag-ibig. Pagod na ako sa kakaisip. Oh. Di ba? Kaya nga yan lagi ang mga pinapatugtog ko para naman makan kayo. Para naman matauhan kayo. Ayaw ko na. Ha? Diyan na lang kayo magpalahi sa kung sino dyan, kay Abante. O yan naman, isang manyak yan. O ang haba pa ng dila niyan. Diyan sa mga yan. At saka doon sa pare na Manyakes, doon kayo pumunta sa Manyakes na pare. Huwag ako. Tigil-tigilan nyo na ako. Unang-una, nag-iisip na talaga ako, sinasabi ko 177 years old ko na. Uy, bakit nagpupumilit pa kayo? Asikasuhin niyo, mayroon pa nga dyan, mayroon pa nga dyan na nagagalit sa akin kung ano-anong ini-issue sa akin. Katanda-tanda mo na. Naglilibog ka pa. Huwag kang magagalit sa akin kung tinanggihan kita. Unang-una, wala nga akong tinatanggap isa sa inyo. Dahil ang katwiran ko talaga, sinaktan na ako, 999 yung sumakit ng kaluubang sa akin. Tapos ngayon, magkikipagrelasyon na naman ako para sasaktan nyo na naman ako. Ito. Oh. Kailangan ng pag-ibig. Pagod na ako sa kakaisip. Oh. Iyan dapat ang mga ninyo.
Huwag na asikasuhin nyo na lang yung mga kuwan ninyo. Kung sino dyan na mga anak ninyo, may apo na yata yung nagagalit sa akin, hayaan mo. Ano-ano ba yung mga nakapost ko dyan? Yung mga nakapost ko yata dyan ay mayroon akong Americanang green, Americanang dilaw na parang gold, brown na Americana, itim na Americana, pulang Americana. Yan yung mga nakapost ko dyan, di ba? Huwag kang mag-alala. Kasi nga, naipadiretso ko na sa laundry, pinalondry ko, ipapadala ko sa iyo. Yung lahat na nakita mo nakapost, ipapadala ko sa iyo at lamlamin mo yung mga, tingnan mo yung mga kulay na nakapost dyan. At kung huwag kang gagawa ng istorya, dahil unang-una, masama lang ang loob mo na tinanggihan kita. Paano hindi kita tatanggihan? Unang-una, ang lakas naman ng loob mo na magpaparamdam sa akin at gusto mo tanggapin kita, gusto mo yayain kita sa agad. Uy, hindi po ganun ang ugali ko. Sabi ko, kung doon kayo kay Abante, sigurado hahaltakin kayo ng Abante at saka yung pare na Manyakes. Ako hindi po. Sagrado po ini. Sagrado ini. Hindi ko po pinaglalaroan yung mga ganyang bagay. Bagamat naka 999 na akong ex-girlfriend, ex ko yun. Huwag na kayong mag-attempt na bumalik pa sa akin. Wala. Panis na kayo ngayon sa tingin ko. Ito na, oh. Hindi ko na kailangan ng pag-ibig. Pagod na ako sa kakaisip. Di ba? Antayin natin tanggal yung Papakita ko lang to yung cellphone ko na gaganyan ko lang magpi-play ng kanya. Dali ha. Tika. Ayan ha. So gaganyanin ko lang o di kaya pupulutin ko. Hindi. Ay, dapat ganyan pala. Pupulutin ko. Ayan Hindi, ulit. Para makita ninyo kung anong tricks yan. Gaganyanin ko lang ha. Kailangan ng pag-ibig. Di ba? Mayroon ba kayo niyan? Pagod na ako. Wala, ganito rin yan. At ito pa papakita ko rin lahat ng cellphone ko, puro mga high-tech yan. Ito pa. Nagbukas. Ginanong ko lang, kaya patay yan kanina. Pero sige. Tika ha. Para mapatunayan ninyo na lahat ito ay patayin natin ha. Ayan, patayin ha. Gaganyanin ko lang ha. Ay. Di ba? Meron ba kayong ganyan? Patay ulit. Yan. Para lang malaman ninyo. Wala akong kukuhan sa gilid kasi alam nyo sa gilid yan ko na. Ayan. Ayan. So, pinakita ko lang sa inyo na ibig sabihin pati yung cellphone ko kinakasihan ng Diyos. Gusto nyo ba may pipindutin ko yung itong likod ng tainga ko? Mag-iiba yung itsura ko. Magiging mas gwapo ako. Tapos pagka pinindot ko naman yung dito sa kabilang likod ng tainga ko, makikita nyo yung ako, yung 177 years old. Gusto nyo ba yun? Pagka pinindot ko yan, yung totoong 177 years old na makikita nyo.
Pero pagka itong kabila ang pinindot ko, mas lalong babata ako. Baka nga, pag pinindot ko ng pinindot yan, magiging pitos na lang ako. Yun ang hindi nyo alam. Tika. Napapalayo na tayo. Nasabi ko na ba yun? Yung ihahain nyo. Di ba nasabi ko na? Yun po ang ngayon ang ugaliin ninyo. Taon-taon nyo na pang ugaliin yan na ganun ang gawin ninyo. At dito na po tayo mapunta. At ito na po yung sinasabi ko na mamaya na yung patay. Ito muna. Nandun na si Kwan. Bistado na si Bangag. Na inayos na niya yung mga kwarta dahil alam na niya na pagka si Sara na ang presidente, alam niya na ikakalabuso na sila. Ito, Booking ka, Bangag. Nandiyan ka sa UAE, di para sa free trade agreement, pero para atupagin yung mga nakaw mong yaman at paghandaan yung buhay mo matapos kang masipa sa Malacanang. Booking ka, Bangag. Nandiyan ka sa UAE, di para sa free trade agreement, pero para atupagin yung mga nakaw mong yaman at paghandaan yung buhay mo matapos kang masipa sa Malacanang. Yun. Booking. Yun, ngayon, nandun sa Kwan, inaasikaso yung mga pirang ninakaw. Wala nang pong pira ang Pilipinas. Para malaman ninyo. At kayo naman, yung mga nagpo-post dyan sa social media na ang sinasabi ninyo, isang membro ng Quadcom ay ganito ganon. Bakit ayaw nyong diretsohin? Ano ba ang ikakatakot ninyo kung totoo naman yung inire-report ninyo? Di ba? Bakit kailangan nyo magpasaring pa? Ayaw nyong tumbukin yung tao. Kung sino ba yon? Ngayon, dito sa channel ko, tutumbukin ko na ito pong si Pimentel, patay na. Liliwanagin ko po yan, dahil ang sinasabi ko po nung isang linggo, nung sabi kong ililibing, kasama dapat sa ilibing siya, ay na humingi ng extension na susunod na lang ng linggo, ilibing. Ngayon po, totoo po, nangyari na. Yung sinasabi kong ililibing na. At inilibing na po. Nung linggo lang. Kasi yun ang sinasabi, nung nakaraan pa yun Pero hindi ko po sinasabi na itong liig niya or buong katawan niya ang patay. Yun pong kabilang paa. Yung kabilang paa niya, yun po ang patay na. Kasi nilagari na po, pinutol na. Karma. Dahil ito po, si Pimentel na ito, nagmumotor. Naibangga po niya sa poste yung kanyang motor na galing sa pinagnakawan. 3-wheelers po yan. Alam niyo po ba kung magkano? 5 milyon po yung halaga noon. 3-wheeler yun. Kasi sa totoo lang, yung mga ibon doon sa kanila sa Surigao, mga galit. Ano naman kinalaman ng ibon? Bakit napunta rito yung ibon? Ganito po yan. Alam po kasi ng mga ibon na kawatan itong kongresistang ito. Kaya asar na asar, pagka nilalabas niya yung mga kutsing mga ang gagara, talagang inaabangan niya ng mga ibon. Ngayon, Chimpo, inilabas niya yung 3-wheeler na motorsiklo niya. Nachimpuhan ng mga ibon. Habang nagdadrive, ito si Pimentel na kluban. Iniputan siya ng ibon. Tamang-tama dito sa mukha niya. Umaagos doon sa ilong niya. Siyempre, nung iniputan niya ng ibon, nagulat. Nagpanik. Kung ano yung tumama sa mukha niya, yun ay bangga niya sa poste. Yun ngayon ang kwan. Naging sanhi ng kanyang pagkamatay.
nung kanyang paa. Hindi ko po sinasabi yung buhay niya, yung liig niya ang patay. Yung paa niya, patay, putol. Inilibing na yung paa niya. Oh. Kaya kayo dyan sa media, kung alam yung totoo yung mga binabalita ninyo, diretsuhin nyo na. Huwag yung mga pasaring-saring pa kayo. Anyway, ito pa. Yung sinasabi kong magkakamatay. Ha? Tingnan mo, may mga kanser. Hindi na po ako sa aking galing, ha? Hindi na sa aking galing. Mayroon pa. Saan ba yan? Yan na. Panoorin nyo, Breaking news! Oh. Ayon sa isang bubuet, stage 4 cancer daw. So, paano na? Baka hindi pa aabot ng 2028? Breaking news! Ayon sa isang bubuet, stage 4 cancer daw. Oh. So, paano na? Baka Sinabi, hindi pa... sinabi ko na po yan sa inyo. Kaya kung nagsasabi na ako rito, ibig sabihin, mayroon na akong nai-imagine, mayroon na akong nararamdaman. Kagaya, nung sinabi ko doon sa yung recorded video ko, yung nung wala ako, di ba kahapon lang naka-upload yan? Yung sinasabi ko na pag nai-imagine ko, yun ang mangyayari. Yan yung sinasabi ko, di ba? May cancer, stage 4 cancer nga. Kaya yan, siguro mga hindi na po abutin niya ng 2 buwan, patay po yan. Matagal na po 2 buwan, patay. Yan po sinasabi ko. Kaya di ba yung sinabi ko doon sa ginawa kong advance video na kapag ka na-imagine ko, yun mangyayari. Kaya yung sinasabi ko pong na-i-imagine ko na kayong mga subscriber ko, lampasan nyo pa ako. Malalampasan nyo pa yung blessings na tinatamasa ko ngayon. Okay? Pero pakiusap. Kaya itong mga taong ganito, sabihin ko na sa inyo, magko-comment kayo, sasabihin nyo, sana nga po, Mr. Birana, para mabago naman ang buhay namin. Bakit ka pa maggaganon kung gagamitin mo yung salitang sana? Ako na nga ang nagsasabi. Bakit mo gagamitin na sana nga mabago yung buhay ninyo? Instead sana, nasasabihin nyo, ay Lord, ngayon pala nagpapasalamat na ako sa inyo dahil mababago na ang buhay namin. Bakit mo sasabihin, sana? Sana, Mr. Birana, mabago na nga ang buhay namin. Bugo! Inilalapit ko na kayo sa ating Panginoon. Dahil marami sa inyo, mga malasado. Tapos ngayon, matapos ko kayong ilapit, yan pa ang paniniwala ninyo? Di ba ang sinasabi ko, tiwala lang, pananampalataya. Tapos bibirahin mo ng comment na sana nga, Mr. Birana. Maging ako kung ako ang Diyos? No way! Bakit kita bibigyan ng blessings? Kung ganyan na malasado ka. Sige nga mga kaibigan, ito nga. Mag-comment nga po kayo dyan. Kung hindi totoo ito sinasabi ko. Mag-comment po kayo. Bakit pa? Mag-aaksaya ka pa ng oras mo, mag-comment, yun lang pala i-comment mo. Na parang wala kang katiwa-tiwala sa ating Panginoon na matapos ko kayong ilapit sa Kanya. Ngayon, tinuturuan ko kayo lahat ng mga bagay na dating ginagawa ko at ang naging resulta, lahat magaganda. Kaya yun din po ang itinuturo ko sa inyo. Wala po akong itinuro sa inyo na hindi ko ginawa. Paulit-ulit lang po yan. Bago tayo magwakas, matagal tayo. Uulitin ko lang.
Doon sa mga nagnanais pa, nagbabaka sakali pa na sagutin ko or makarelasyon ko, huwag na po. Huwag na kayo magpumilit pa. Ha? Ay, bakit nawala na? Oy, tingnan mo. Nawala na. Nag-open. Pero hindi bali na. Matagal na tayo. At yun po. Kung hindi lang, baka naman kasi kung palayasin ko naman itong mga laging nakapila dito na gustong ligawan ako, baka naman sabihin na sama-sama ng ugali ko. Ay pinapahayag lang naman nila yung kanilang damdamin sa akin. Pero kaya nga po, ay tigil na. Stop na. Wala po talaga. Wala po sa aking isipan na muling iibig, na muling masasaktan. Tama na po yung mga 999 na mga naging ex ko na mga balasubas. Balasubas po. Tapos ngayon, gusto makipagbalikan dahil yung mga ipinalit nila sa akin ng mga boyfriend nila, mga napangasawa nila, ay mukhang mga kanggaro na. Mukhang mga bayawak na, mukhang mga kahul na, mukhang mga daga na. Tapos ngayon, makita lang ako na, habang tumatanda ako, lalong gumagwapo, gusto makipagbalikan, nasaan ang hustisya? Anyway, maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.